Nilanghap ni May ang hangin sa lungsod dahil sila nina Brock, Max, at Ash ay matagal nang naglalakad sa kagubatan. Gumawa ng mga plano ang mga bida sa kung ano ang gagawin, gustong mag-shopping ni May, gustong bumili ng mga groceries ni Brock, gustong makakita ng mga Pokemon ni Max sa lungsod, at iminungkahi naman ni Ash na kumain ng burger para sa tanghalian. Matapos mangako na magkikita-kita sa Pokemon Center, naghiwa-hiwalay sila, sumama si May kay Brock at si Ash naman ay sumama kay Max. Isang grupo ng mga manggagawa ang nagtatrabaho malapit sa isang lumang mansyon na para sa kanila ay nakakakilabot. Kasama sa kanila ang Team Rocket kung saan nagtatalo sina James at Meowth dahil hindi nila marinig ang isa't isa dahil sa ingay ng chainsaw. Inutusan sila ni Jessie na magsimula ng magtrabaho dahil hindi sila mababayaran. Sinabi ni Meowth na tuwing nagugutom si Jessie ay nagiging masungit ito. Itinanggi ito ni Jessie pero agad niyang nalaman na ito ang katotohanan nang tumunog ang kanyang sikmura. Gayunpaman, ipinaalala sa kanila ni Meowth na kailangan nila ang trabahong ito para sa pera upang mahuli si Pikachu. Tumingin si May sa mga damit at alahas sa kabila ng paalala ni Brock na bumili ng mga supply. Samantala, katatapos lang magtanghalian ni Ash at Max sa isang burger restaurant. Gaya ng iminungkahi ni Max, naghanap sina Ash at Max ng mga Pokemon sa kalye. Sa isang eskinita, nakahanap si Max ng isang Shroomish. Habang papunta sina May at Brock sa Pokemon Center, ipinaliwanag ni Brock na bumili siya ng maraming sangkap, potion, at pagkain para sa kanilang paglalakbay. Bigla silang nakarinig ng tungkol sa isang isinumpang mansyon na nagngangalang Green Lodge. Ipinaliwanag ng mga mamamayan na sinusubukan ng mga manggagawa na gibain ang lugar, pero sinasabi ng mga manggagawa na ang mansyon ay minumulto. Sinabi rin ng mga mamamayan na nakakakita ang mga manggagawa ng mga bakas ng paa sa sahig at kapag nasa loob sila, hindi sila makahinga at nawawala ng malay. Takot na takot si Brock sa ideya ng pagpunta sa loob, pero gustong-gusto namang pumasok ni May. Napansin ni Max na galit ang Shroomish, kaya kumuha siya ng ilang pagkain ng Pokemon ni Ash at inalok ito sa Shroomish sa kagustuhang maging kaibigan ito. Gayunpaman, naglabas ang Shroomish ng Stun Spore, kaya napilitan sina Ash at Max na lumayo. Papunta na sina Brock at May sa mansyon, sa kabila ng takot ni Brock sa mga nakakatakot na lugar, dahil gusto ni May na pumunta roon. Naglagay si Ash ng ilang pagkain ng Pokemon ni Brock para sa Shroomish. Nag-alinlangan ng Shroomish, kaya kumain si Pikachu ng isang piraso nito para patunayan na masarap ito, kaya kumain na rin ng Shroomish. Naalala ni Max na ang mga Shroomish ay karaniwang nakatira sa kagubatan, hindi sa mga lungsod. Nagpayo si Ash na pumunta sila sa Pokemon Center, pero bago sila umalis, nilagyan ni Max ng isang panyo bilang headband ang ulo ng Shroomish na ikinatuwa nito. Pumasok sina Brock at May sa bakuran ng mansyon, habang sina Ash at Max ay umiikot sa paligid nito. Nalungkot ang Shroomish at naglakad papasok sa mansyon habang sinusundan ito ni Ash at Max. Nakita ng Team Rocket ang mga bugwit na sinusundan ng Shroomish sa loob ng mansyon. Nagpasya sina Jessie at James na iwanan ang kanilang trabaho at hulihin na lang si Pikachu, na naging sanhi ng pagkakadaga ng troso kay Meowth na siyang nagbubuhat nito. Dumating sina Brock at May sa hardin at nagkomento si May kung paanong may maaaring biglang sumulpot. Naglakad ang Shroomish at pumasok sa mansyon sa pamamagitan ng basag na bintana. Nakita ni Ash at Max sina May at Brock. Isang lalaki ang dumating at binalaan sila na delikado doon dahil ang mga puno ay pinuputol. Ipinaliwanag ni Max na pumasok ang Shroomish sa mansyon, pero tumangging maniwala ang lalaki dahil ang mga Shroomish ay naglaho na maraming taon na ang nakalipas. Naalala ng lalaki na nakikipaglaro siya noon sa mga Shroomish kasama ang kanyang lolo, pero dahil sa paglaki ng bayan, ang mga puno ay pinutol at naglaho ang mga Shroomish. Nagpa siya ang bayan na sirain na ang mansyon upang makapagtayo ng mas marami pang gusali. Gayunpaman, nakatanggap ng balita ang lalaki na may mga kakaibang nangyayari sa mansyon at pumunta para suriin ito. Pumasok ang mga bida kasama ang lalaki sa mansyon para hanapin ang Shroomish. Sa huli ay nahanap nila ito, pero napansin nilang nanginginig ito. Lumapit ang iba pang mga Shroomish dito, kaya hinala ni Brock na pumasok ang mga Shroomish sa mansyon dahil pinutol ang mga puno sa kagubatan. Nakita ng mga bida na takot ang mga Shroomish dahil sisirain ang mansyon, ang lugar kung saan sila naninirahan hanggang ngayon. Nakita ng lalaki na si Alex ang mga larawan ng kanyang sarili at ng kanyang lolo na nakikipaglaro sa mga Shroomish. Biglang nagkaroon ng pagsabog at dumating ang Team Rocket na agad binanggit ang kanilang motto. Inilabas ni James ang kanyang Cacnea na yumakap sa kanya, at inilabas naman ni Jessie ang kanyang Seviper. Gumamit si Pikachu ng Quick Attack, pero pinigilan ng mga Shroomish ang atake sa pamamagitan ng pagsigaw. Isang kakaibang ingay ang nagmula sa mansyon, dumating ang kawan ng mga Shroomish at tinapakan si Meowth. Gumamit ang Seviper ng Poison Tail, habang ang Cacnea naman ay Pin Missile para itaboy ang mga Shroomish.
Gumamit ang mga Shroomish ng stun spore, kaya agad na umalis ang mga bida sa lugar, pero huli na para sa Team Rocket dahil naparalisa na ang mga ito. Pagdating ng mga bida sa labas, sinabi ni Max na nararamdaman niyang malungkot ang mga Shroomish at gusto nitong makipaglaro muli kay Alex. Nakalabas na rin ang Team Rocket at nagplano si Meowth na hulihin ang mga Shroomish. Humingi ng paumanhin si Alex sa mga Shroomish dahil sa pag-iwan sa kanila ng matagal na panahon. Sinubukan ng mga bida na kumbinsihin si Alex na itigil ang konstruksyon. Biglang lumitaw ang Team Rocket sakay ng isang makina, binangga ang mansyon para mapilitang lumabas ang mga Shroomish. Lumabas ang mga Shroomish at isa-isa itong kinuha ng Team Rocket. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt pero ang makina ay hindi tinatablan ng kuryente. Gumamit ang mga Shroomish ng Stun Spore pero kumakalat ito, kaya inilabas ni Brock ang Fortress at inutusan itong gumamit ng Rapid Spin para mapigilan ang mga spore na makapasok sa bayan. Sa loob ng makina, nagreklamo sina Jessie at James na ang hangin ay hindi nasariwa, kaya binuksan ni Meowth ang mga bintana. Ito ang naging sanhi ng pagpasok ng Stun Spore sa loob ng makina. Gumamit ang mga Shroomish ng Leech Seed sa Team Rocket na naging sanhi ng pagsigaw ni Jessie at James kay Meowth dahil sa pagbubukas ng mga bintana. Inilabas ni May ang kanyang Torchic na gumamit ng Ember upang palayain ang mga Shroomish. Gumamit si Pikachu ng Thunder upang patalsikin ang Team Rocket. Matapos ang labanan, sinabi ni Alex na kailangang gibain ang mansyon, pero nangako siyang magtatanim ng mas maraming puno upang bumuo ng isang bagong kagubatan. Ikinatuwa ito ng mga bida at ng mga Shroomish. Kalaunan, iniwan na ng mga bida ang mansyon habang kumakawi at nagpapaalam kay Alex at sa mga Shroomish. Dumating ang mga bida sa Radiant Town, kung saan nakakita sila ng karatula tungkol sa isang gym na may pinakamalakas na Pokemon sa mundo, kaya pinuntahan nila ito para tignan. Bago sila makapasok, isang bata ang nagmamadaling lumabas at sinabing natalo siya ng pinakamalakas na Pokemon sa mundo. Pagkarating sa battlefield, sumigaw si Ash na gusto niyang hamunin ang pinakamalakas na Pokemon at isang trainer kasama ang kanyang Pokemon ang lumabas ng gusali. Ipinakilala ng trainer ang kanyang sarili bilang Anthony, at ipinakita na ang Pelipper ang kanyang pinakamalakas na Pokemon. Sinabi ni Anthony kay Ash na ang kanyang gym ay hindi opisyal, at wala siyang kailangang ibigay ng mga badge dahil tatalunin silang lahat ng kanyang Pelipper. Sinabi ni Anthony na pwedeng gumamit si Ash ng kahit ilang Pokemon na gusto niya, na ikinagulat ni Brock dahil sa sobrang kumpiyansa ni Anthony. Inilabas ni Ash si Trico, habang nagdududa naman si Brock sa lakas ng Pelipper. Ipinaliwanag ni Max kay May na ang Pelipper ay nakakagamit lamang ng mga water at flying na atake. Gumamit ang Pelipper ng wing attack pero iniwasan ito ni Trico. Biglang gumamit ang Pelipper ng Vine Whip na ikinagulat ng lahat. Sinubukang iwasan ni Trico ang atake pero nabigo siya. Tumalsik si Trico at natalo, kaya inilabas ni Ash ang kanyang Tailo. Hinabol ni Tailo ang Pelipper sa ere at inatake ng Peck pero gumamit ang Pelipper ng Flamethrower. Natalo si Tailo, kaya inisip ni May na dapat pang mag-aral ng mabuti ni Max, na natataranta na dahil hindi dapat nakakagamit ang Pelipper ng mga ganoong atake. Inilabas ni Ash ang kanyang ace na si Pikachu para lumaban. Bago umatake, may kislap na lumitaw sa bibig ng Pelipper. Parehong nagutos ang mga trainer na gumamit ng Thunder, na nagresulta sa isang malakas na pagsabog. Parehong nasugatan sina Pelipper at Pikachu at hindi na makalaban. Umalis si Anthony at nangakong tuturuan pa ang Pelipper ng mas malakas na moves, habang pumunta naman ang mga bida sa Pokemon Center para pagalingin si Pikachu. Napanood ng Team Rocket ang labanan at nagplano silang hulihin ang Pelipper, pero ipinaalala nila sa kanilang sarili na ito ang pinakamalakas na Pokemon kaya kailangan nila ng mas malakas na paraan para mahuli ito. Ipinaalala ni Jessie na sila ang Team Rocket at kailangan nilang nakawin ito, kaya inutusan niya sina James at Meowth na gumawa ng plano. Inaalagaan ni Anthony ang Pelipper nang biglang utusan ng Team Rocket si Anthony na lumabas. Tinanong ni Anthony kung sino ang Team Rocket kaya nagpakilala ito gamit ang kanilang motto. Lumipad ang Pelipper para umatake, pero nagsuot ang Team Rocket ng mga espesyal na damit para protektahan ang kanilang sarili. Gumamit ang Pelipper ng Vine Whip na naging sanhi para gumamit ang Team Rocket ng Robot Arm para hulihin ang Bagging. Gayunpaman, nang hilahin nila ang Bagging, lumabas na may isang Bellsprout pala sa loob ng bibig ng Pelipper. Nagutos si Anthony ng Flamethrower, Thunderbolt, at Water Gun, kaya inisip ni Meowth na nagkakaroon ng identity crisis ang Pelipper dahil nagpapakawala ito ng iba't ibang atake. Nahuli ang Pelipper at nabunyag na may nakatago ring Magby at Magnemite sa loob ng bibig nito. Pinagalitan ni James at Meowth si Anthony, pero para kay Jessie ay isa itong genius na ideya. Sinabi ni Anthony na gusto lang niyang magkaroon ng pinakamalakas na Pokemon sa mundo. Inutusan siya ng Team Rocket na ibigay sa kanila ang Pelipper para magawa nila ang gusto nila, kundi ay ibubunyag nila ang katotohanan.
Sinabihan ni Anthony ang Pelipper na sundin ang Team Rocket na ikinailang ng Pokemon. Sa Pokemon Center, gusto pa ring malaman ni Max kung paano nagawa ng Pelipper ang mga ataking yun. Sinabi ni May kay Max na ang mga pinag-aaralan nito ay hindi laging katulad sa realidad, pero nagtataka rin si Brock kung paano nakagamit ang Pelipper ng maraming uri ng atake. Nakuha na ni Ash ang kanyang mga Pokemon na magaling na, pero biglang tinawag ni May si Ash para ipakita ang mga trainer na lumaban sa Pelipper at natalo, kaya napilitang ibigay ang kanilang sariling mga Pokemon kay Anthony. Nagalit si Ash kay Anthony, pero naniniwala si Brock na inosente si Anthony. Samantala, kinumbinsi ng Team Rocket ang iba pang mga trainer na labanan ang kanilang Pelipper. May trainer na kumasa sa hamon at naglabas ng Zigzagoon, pero gumamit ang Pelipper ng Razor Leaf, Thunder, at Flamethrower para talunin ito. Nakita ni Meowth na parating na ang mga bida para mag-imbestiga, kaya binalaan niya sina Jessie at James tungkol sa problemang ito. Nagpasya sina Jessie at James na hulihin si Pikachu gamit ang Pelipper, naglagay sila ng mas maraming Pokeball sa bibig ng Pelipper, at inilagay pa si Meowth sa loob para siya ang pumili kung anong Pokemon ang ilalabas. Lumitaw ang mga bida at hinarap ang Pelipper. Sinabi ni na Jessie at James na inabandona na ito ni Anthony, pero hindi naniwala ang mga bida. Nagpasya si Ash na labanan ng Team Rocket gamit si Pikachu, sa kagustuhang mailigtas ang mga Pokemon ng lahat. Ang Pelipper na may Bellsprout sa loob ay gumamit ng Vine Whip na iniwasan ni Pikachu. Gumamit ang Pelipper ng Smokescreen gamit ang Magby, at Razor Leaf gamit ang Bellsprout. Gumamit ang Pelipper ng Flamethrower gamit ulit ang Magby, habang pumasok naman si Max sa loob ng gusali at nahanap si Anthony na iginapos ng Team Rocket. Dumating sina Anthony at Max sa labanan, at inamin ni Anthony na kasalanan niya ang lahat. Gumawa ng plano si Meowth para talunin si Pikachu, at ito ay basain muna si Pikachu bago kuryentehin para mas malakas ang pinsala, kaya inutusan niya ang Pelipper na gumamit ng water gun. Aksidenteng tinamaan nito ang lahat, pati na sina Jessie at James, kaya nabunyag ang kanilang pagkatao. Dahil rin sa water gun ay nailuwa ng Pelipper ang lahat ng Pokeball sa loob ng kanyang bibig. Ibinunyag ni Anthony ang kanyang lihim, habang ang Team Rocket naman ay tumakas na dala ang mga Pokeball. Lumipad sila sakay ng kanilang balon, pero pinutol ng Pelipper ang tali ng bag ng mga Pokeball, at nasalo naman ito ng mga bida. Nagsuot ang Team Rocket ng kanilang anti-electricity suits at naglabas ng robotic hand. Umatake si Pikachu gamit ang Thunderbolt, pero ang kamay ay hindi tinatabla ng kuryente. Gumawa si May ng parehong plano na ginawa ni Meowth, gumamit ang Pelipper ng water gun sa balon, at inatake naman ito ni Pikachu ng Thunder, na naging sanhi ng pagtalsik ng Team Rocket. Ligtas na ang mga Pokeball at nagkomento si Max na kahit naging madaya sina Anthony at Pelipper, nagpakita naman sila ng team spirit sa huli. Nangako si Anthony na sasanayin na ang Pelipper sa tamang paraan, habang ang mga bida naman ay nagpatuloy na sa kanilang paglalakbay patungo sa Rustboro City.